Ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingain si Maria at ang dakilang sanggol. Ang ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin ni Jose. Manalangin tayong matulad sa Kanya upang atin ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Tumayo po tayo. Pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay mag-ibig. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay mag-ibig. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang pagpuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay mag-ibig. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay mag-ibig. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Almighty sa Diyos sa kalinasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nilaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na tulong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa banhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya na siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Umupo po tayo. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sinabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas ng katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya,
ang Panginoon ay matuwid. Sinabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Ang ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya na may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tumayo po tayo. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Panalangin sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Ama ng liwanag, buong kagalakan namin hinihintay ang pagdating ng iyong anak. Ang aming manunubos, siya ang nagbibigay ng pag-asa, galak, kapayapaan, at pagmamahal sa aming mga puso at kalooban at ang mapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos mo sa amin ang iyong pagpapala habang sinisindihan namin ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaningningan ni Kristo sa aming buhay, na aming Panginoon ngayon at magpakailan, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo.
Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito ay pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, ang talaan ng mga ninuno ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Ebanghelyo naman ngayon, ang ibinibigay ng ating pagbasa ay walang iba kung hindi si San Jose. Ano ang itinuturo sa atin ni San Jose sa araw na ito? Meron pong isang pamilya, mag-asawa, at mayroon po silang 3 anak. Masaya po sila, nagmamahalan, at isang tahimik na buhay meron sila. Kaya lang, ito pong kanilang padre de pamilya, may nakilala siyang mga barkada na nagdala sa kanya sa baluktot na landas. Ang dating tatay na umiinom lamang kapag may okasyon ay uminom na ng araw-araw. Na-expose na rin po siya sa sugal. At gabi-gabi nang umuuwi late dahil kasama ang barkada sa labas. Di nagtagal, lumabas na ang epekto ng kanyang pagbabago. Hindi na niya naibibigay yung sweldo sa kanyang asawa. At ang masakit, kapag nalalasing siya, nasasaktan na niya ang kanyang misis. Kaya nga po isang araw, napagdesisyonan ng kanyang misis, kung gusto mo, ilalapit kita doon sa isang matandang guro na pinupuntahan po ng kanilang lugar kapag mayroong problema o humihingi ng payo.
Sasamahan kita, ang sabi nung misis niya. At pumayag naman po itong lalaki. Pagdating po nila doon sa bahay ng matandang guro, sinabi nung babae yung sitwasyon ng kanyang mister. Pagkatapos biglang lumabas po yung matandang guro sa bahay. Umakyat siya sa puno at pagdating po sa itaas, niyakap po niya yung isang sanga. Ang sabi po niya doon sa mag-asawa, bumalik na lang kayo bukas. Umalis po yung mag-asawa, kinabukasan, nang makita nung matandang guro na paparating na yung mag-asawa, umakyat na naman siya doon sa puno at niyakap na naman niya yung sanga. At ang sabi na naman niya doon sa mag-asawa, bumalik na lang kayo bukas. Alam po ninyo, 1 linggo ang ginagawa ng matanda, umaakyat sa puno at pinababalik lang yung mag-asawa. Hanggang sa itong lalaki nawalan na ng pasensya. Habang nandoon sa taas yung matanda, ang sabi niya, "Hoy, bumaba ka dyan. Pabalik-balik na kami rito. Ba't di ka bumaba para kausapin kami? Para bigyan ako ng payo upang magbago ako." Habang nakayakap po sa sanga yung matanda, ang sabi niya, "Hindi ako makababa. Hawak-hawak ako ng sanga." Lalong nagalit po yung lalaki. "Bobo ka ba? Hindi yung sanga yung humahawak sa'yo. Ikaw yung yumayakap sa sanga." At tumawa po yung matanda. Bumaba. Ang sabi po niya doon sa lalaki, "Tama ka. Hindi yung sanga yung humahawak sa akin. Ako ang yumayakap doon sa sanga. At ito yung gusto kong ituro sa iyo na lesson. Hindi ka hinahawakan ng alak, ng sugal, ng barkada mo. Ikaw mismo ang yumayakap sa mga ito. Hindi ka iiwan ng alak. Hindi ka iiwan ng sugal. Hindi ka iiwan ng mga barkada mo. Ikaw ang magdesisyon. Bumitaw ka. Tanggalin mo yung pagkayakap mo at magbago." Doon na po napagtanto ng lalaki na yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay niya, siya mismo ang yumayakap. Ganito rin po ang aral sa atin, di ba? Kadalasan, yung mga kadenang nakapalupot sa katawan mo na nagpapabigat sa iyo, ikaw ang may gawa ng mga iyan. At ikaw din ang dapat magdesisyon kung kailan ka bibitaw. Alam ninyo, si San Jose, dati rin po siyang nakayakap sa isang sanga.
Father, anong klaseng sanga? Yung sanga ng kanyang personal na kagustuhan at pangarap. Katulad po ng ibang kalalakihan, nangangarap si San Jose na maikasal, na magkaroon ng isang asawa, mga anak, isang pamilya na tatawagin niyang sa kanya, at isang payapang pamilya. Nakayakap po siya doon. Pero ang gusto pala ng Diyos ay bumitaw siya. Bakit? Kasi may ibang sanga na gustong ipayakap ang Diyos sa kanya. At hindi makapapasok ang Diyos hanggat hindi binibitawan ni Jose yung pagkayakap niya sa kanyang personal na pangarap. Biruhin mo nung malaman niyang si Maria, nagdadalang tao na, hindi pa sila ikinasal, wala pang nangyari sa kanila. Anong sabi ni Jose? Hihiwalayan ko na lang siya ng lihim. Baka makahanap pa ako ng iba. Nakahawak pa rin po siya. Ayaw pa rin po niyang bitiwan yung pagkakahawak niya. At dito na po nangusap ang Diyos sa panaginip. Jose, huwag mong hiwalayan si Maria. Pakasalan mo siya. Parang sinasabi ng Diyos sa kanya, bitiwan mo na yung personal mong sanga. Kaya po pagkagising ni San Jose, bumitaw na siya, sinunod niya ang Diyos, at nagkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Nakapasok ang Diyos. Napalitan ng Diyos ang sanga na yakap-yakap ni Jose. At ito po yung aral na gusto kong ibigay sa inyo ngayon. Sa buhay mo kaya ngayon, ano yung sanga na yakap-yakap mo at ayaw mong bitawan? Dahilan para hindi makapasok ang Diyos sa buhay mo. Dahilan kaya hindi nagaganap ang plano ng Diyos para sa iyo. May sakit ka, gusto kang pagalingin ng Diyos, kaya lang baka nakayakap ka pa doon sa sanga ng katigasan ng ulo. Gusto kang ihahon ng Diyos sa kahirapan. Kaya lang baka nakayakap ka pa doon sa sanga ng katamaran. Gusto kang maging masaya ng Diyos. Kaya lang baka yakap-yakap mo pa lahat ng mga nangyari sa iyo nung nakalipas. Hindi mo maharap yung ngayon dahil sa lungkot. Ang sinasabi ngayon ni San Jose, bumitaw ka na. Yung sanga na iyan, yan ba yung bisyo mo? Iyan ba ang katamaran mo sa buhay? Yan ba yung kayabangan mo?
Yan ba yung pagiging maarte mo? Yan ba yung pagiging madamot mo? Bumitaw ka na. Dahil mas maganda yung sanga na ibibigay sa'yo ng Diyos. Katulad ni Jose, hindi madali. Pero magiging parte ka sa plano ng Diyos. Amen. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanmay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Leon na aming Santo Papa, kay Roberto na aming Obispo, mga pare at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaningningan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sama natin sa ating mga panalangin ang pagpapasalamat at intensyon nila Barangay Captain and Mrs. Aurelio Tagasa at ang kanilang pamilya. Pagpapasalamat ni Jason Ray Rodriguez, Pangan Family, Mr. and Mrs. Dennis Miguel, Mr. and Mrs. Albino and Family, para sa mabilisang paggaling ni Brother Joe Gonzalez, Roldan Guerrero, at panalangin para sa kaluluwa nila Cipriana Balsa, Marieta, Ernesto del Carmen, Marcelino Cañarejo, Fruto Cañarejo, Demetrio Cleopatra and Donato Magallanes, Rina Katindig, Dolcizissimo Leite, Noji Escalona, Jocelyn Ramones, Romar Reyes, Bishop Rick Macaraeg, Father Ador, Father Tirso, and Father Romy Dispacio. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga.
Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo po tayo. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang unitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang unitain ang buhay na inialay, bilang isang sambayanan. Hindi raw nain ang mahal na Birhen Maria, unang muluklukan ng kanyang sinapupunan. Sa aming pagtanggap So sa that Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. sa kabanalan. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang unitain ang iyong So that Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us your spiritual life.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Maria. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Spirit po. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
side. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. I have tried you in fires of affliction. I have taught your soul to grieve. In the barren soil of your loneliness, there I will plant my seed. Only darkness, blessed night, heaven's answered, Eden from our side. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. Holy darkness, blessed night, heaven's answered, Eden from our side. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. Holy darkness, blessed night, heaven's answered, Eden from our side. As we await you, O God of silence, we embrace your holy night. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at samantalang ginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, nililingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong indilaang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at patuloy na hanapin at sundin ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.